pong si former Senator Laila de Lima, meron po siyang banat or birada dito kay Digong mga kababayan sa paurong sulong nitong si Duterte kung ito ba'y tatakbong mayor or kung ito ba'y tatakbong senador dahil nga pabago-bago na at pabale-balektad na yung isip mga kababayan nitong si Digong. So ngayon, ito pakinggan po natin etong nakita nating balita, nakapopost lamang po ng One News. Ano po ngayon, i-play na po natin. So, how do you feel about that? Totohanan na ba yan? Sigurado na ba yan? Yan na ba talaga ang desisyon niya? Na kakafile lang niya kahapon ng pagka-mayor, ngayon naman sa senatorial naman daw. Napaka-typical of him, no? Ganyan talaga ang style niya. Nang lilito, nang gugulo, nang loloko. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang pakay niya? Bakit pa iba-iba ang desisyon niya? Akala ko ba hindi na siya tatakbo, matanda na daw siya, may sakit na rin daw siya. Meron pa nga daw yung sinabi nga nung press con na may cancer daw siya o baka paawa effect na rin yan, kadramahan na naman yan. So hindi natin siya maintindihan, ano? So sometimes nagdududa tayo kung maniniwala tayo sa kanya. Panlilin lang yan eh. Pang ano yan eh, panglito sa taong bayan. At hindi dapat pinaglalaroan ng ating political system, ang ating electoral process, yung ganyang pabago-bago ng isip hanggang last minute. And then hindi pa natin alam yung pinakapakay niya, motibo niya sa mga ganyang galaw na naman niya, mga twists, mga surprising political twist na lilito lang, ay paano natin siya mapapagkatiwalaan? Tama! Ano ba yan? Is that a sign of desperation? Is that really yung dahil nga? Kasi mga kababayan, ang nakikita ko siguro dito, kaya siya biglang nagbago ang isip kasi siguro nalaman ni Digong mga kababayan na si Migs Nograles ay tatakbong congressman. Ano po, kalaban ng kanyang anak na si Pulong. At eto namang kapatid nitong si Nograles ang tatakbong mayor mga kababayan, nakalaban naman itong si Baste. Kung sakasakali na umurong na talaga etong si Digong. Dahil mga kababayan, siguro nung una kaya nag-file ng mayoral certificate of candidacy etong si Digong mga kababayan kasi akala niya malakas yung makakalaban ng kanyang anak. Kung siya yung lalaban kay Migs Nograles, siguro malaki ang tsansa mga kababayan na siguro sa isipan nitong si Digong na matatalo niya etong si Migs Nograles. Kaso nga lang nung nalaman niya na ang kalaban niya or makakalaban niya ay kapatid ni Migs Nograles mga kababayan, bigla siyang nag-switch at bigla niyang kinancel yung kanyang certificate of candidacy at kinagat niya yung pagtakbo bilang isang senador. Kasi kung makikita nyo, hindi nyo ba napapansin kung sino-sino na lang ang pinapatakbo ng PDP? Sala sa mga artista mga kababayan, kung sino-sino na lang yung hinuhugot nila basta may tumakbo sa Senado. Kasi nga mga kababayan, hindi pwede na masisiro sila sa Senado. Hindi pwede na si Robin Padilla lang yung bataan nila dun sa Senado. Kailangan may manalo na taga-PDP mga kababayan dyan sa Senado at kailangan may kapangyarihan sila dyan sa Senado. Kaya kung makikita ninyo, hindi talaga papayag si Digong na mawawalan sila ng kapangyarihan dyan sa Senado. Alam niyo kung tutusin, dapat si Duterte nagpapahinga na yan eh. Pero dahil nga sa ayaw mawala ng kapangyarihan, kung ano-ano na lamang yung pinaggagawa, pabali-baligtad yung desisyon mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nakikita niya na he is also under so much scrutiny, not just sa ICC, kundi mismo sa Kongreso natin, yung mga lumalabas na mga revelasyon sa Quadcom Committee na hindi nga niya hinaharap, yung kanyang mga pananagutan, hindi niya hinaharap. Tapos nag-aambisyon siya ngayon. Pero alam mo natin, hintayin na lang natin yung araw na ito. Kung talagang... Or baka naman kaya gusto maging senador mga kababayan nitong si Duterte kasi tutularan niya si Bato. Tutularan niya si Bato na magtatago sa saya ng Senado para hindi maka-attend sa patawag ng Kamara. Mga kababayan, tutularan niya si Bato na magtatago sa Senado para hindi harapin yung mga kaso mga kababayan na ibinabato sa kanya. Siguro baka ganyan ang gagawin nitong si Digong. Ano po at kaya siguro siya tatakbo dyan sa Senado kung sakaling pala rin siya, isa siya sa magsasalba sa impeachment complaint ng kanyang anak mga kababayan. Yan siguro yung gagawin nila. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Itutuloy nga niya yan. Pero sa ngayon po, nandito ako para ihayag ang aking suporta para kay Senator Kiko Pangilinan. Siya po ang kandidato
ng aming partido, Liberal Party. Paglalaban mo talaga namin siya, mas masisipagan po namin ang pagkampanya sa kanya bilang aming kandidato. Ma'am, from 2020 or 35, Ayan na, maliwanag mga kababayan na hindi daw dapat pagkatiwalaan etong si Duterte kasi nga naman pabago-bago na yung isip po nito at hindi na maintindihan ng taong bayan kung ano ba talaga yung posisyong gustong mangyari or puntahan nitong si Duterte. Kasi nga naman, nagbitaw na siya ng salita na hindi daw siya tatakbong senador kasi baka ikamatay niya na. Ayon po kay Duterte yan, kaya nag-mayor na lang. And then, mga kababayan, araw lang yung pagitan, nagpasya naman itong si Digong na i-cancel yung kanyang candidacy sa pagka-mayor at tumakbo naman mga kababayan sa pagka-senador. Kaya hindi talaga maintindihan ng taong bayan kung ano ang tatakbuhan nitong si Duterte. Kung ano siguro mga kababayan, siguro iniisip ni Duterte, pag nag-mayor siya parang hindi pa sapat yung kikitain niya eh. Kaya kailangan niya maging senador para mas malaki yung kapangyarihan na hawak po niya. Ano po ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang banat nitong si former Senator Laila de Lima dito po kay Digong. Kasi balita ko mga kababayan, mapapakinggan natin dito na di umani inaareglo ni Duterte etong si former Senator Laila de Lima. Kasi nga naman mga kababayan, di ba kung makikita nyo, kahit nangangampanya at kahit tatakbo sa pagkakongresista sa ilalim ng kanyang party list, etong si former Senator Laila de Lima, yung kanyang abogado gumagalaw para pagbayarin etong si Duterte. Ngayon mga kababayan, eto pong si Duterte ay nananawagan ng kapayapaan dito daw po kay former Senator Laila de Lima. Sa madalit salita, pilit niyang inaareglo etong si former Senator Laila de Lima, di umano mga kababayan siguro para hindi siya tuluyan dun sa mga kasong isasampa sa kanya ni former Senator Laila de Lima. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Pakinggan muna natin ang naging pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, anytime. Dilema? Anytime. Di ba? Pero hindi mo namimiss si Senator De Lima ngayon. Well, as a human being, I would say that as much as possible, I just want to make peace with everybody. Di ba? But if she starts to everything, hindi kita atrasan. Wala naman akong pinikula. May kopya pa ako sa video eh. parang she also wants to Well, that is another thing. Kaya sabihin, di ganito ka. Tanungin ko sa kanya, anong gusto mo? Siya yung may bagahe. Alam mo, kaso ang problema, yung sinasabi ni Duterte na bagahe, wala na eh. Kasi acquitted itong si De Lima, mga kababayan, sa mga kasong fabricated na isinampa po sa kanya. Kasi kung hindi fabricated, mga kababayan, yung mga kasong isinampa kay De Lima, hindi siya ma-acquit eh. Ang problema, since galing nga sa Malacanang, sa administrasyon, sa pamumuno nitong si Duterte, yung mga fabricated na kaso na isinampa kay De Lima, na-acquit, mga kababayan. So, ibig sabihin, wala siyang bagahe. Ang may bagahe ngayon, kasi puro aligasyon ang ibinabato kay Digong, si Digong. Mga kababayan, na dapat po niyang harapin, unang-una, dyan sa Kamara, pangalawa sa ICC. Napakaraming bagahe na dapat harapin nitong si Duterte kaysa po kay De Lima. Ngayon, pakinggan pa natin. hindi niya dapat ako. Alam mo kung bakit? Sige siya yaw-yaw sa akin. Hindi ako sasagot. Bitawan ko lang yung video ulit. Magpakopya ako. Pati sa Amerika, pabili ko doon sa retail na mga X-rated. Yun o, naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay dating Senador Laila de Lima. Nasa kalbilang linya na po. Good morning po, Madam Senator, at salamat po. Good morning, kabayan. Good morning din sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Good morning. Well, at tanong ng mga reporter ito sa kanya, pero ang sinasabi ho niya,
Duterte wants to make peace. Gusto daw makipag-peace ho sa inyo. Ah, Uh, naniniwala ba kayo na sincere ho siya? Nako, paano po siya magiging sincero sa sinasabi niya na gusto na niyang makipag-make peace sa akin ngayon, naghahanap siya ng kapayapaan? ah, Ang dami niya pong mga pananagutan. Tama. And then yung personal sa akin, ay hanggang ngayon minumura niya ako. Hanggang ngayon kabastusan na naman yung binabato niya sa akin. Opo. Imbes na harapin niya yung mga makabuluhang mga isyu, lalo na sa pananagutan niya, lalo na kasi nga naman mga kababayan, paano nga naman si Duterte makikipag-peace kay Leila de Lima kung hanggang ngayon minumura pa rin ni Duterte etong si de Lima? Mga kababayan, paano nga naman si Duterte makikipag-peace kay de Lima kung hindi hinaharap ni Duterte yung kanyang napakaraming pananagutan? Especially nandyan yung issue ng AJK na kung saan mga kababayan kailangan siyang imbestigahan ng ICC. Naandyan dyan din mga kababayan yung mga patawag ng Quadcom sa kanya na isinasawalang bahala po nila at iniiwasan po nila. Kung tutusin, napakarami ng pananagutan nitong si Digong mga kababayan na dapat niyang harapin. Kaya nga kung titingnan natin, sumadalit salita dito sa sagot ni former Senator Leila de Lima, talagang itinatapon niya yung sinasabi ni Duterte na makikipag-peace sa kanya nitong si Digong. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. sa mga pagpatay dun sa under the name of the war on drugs, ayan na. Kailangan magpunta siya sa mga Madam Senator, medyo nawawala-wala lang signal ho ninyo. Kayo ho ba ay mobile? nandito lang po sa bahay, pero Okay. medyo mahina-hina at yung signal nila. Narinig niyo na po ako? Yan. Baka ho pwedeng, Okay. baka kayo nasa loob ng kwarto, kung pwedeng lumabas ho para makuha natin magandang signal. Ano po? Opo. Lalabas po ako ngayon. Yan. Lalabas po ako. Yan. Salamat. Gumaganda-ganda Okay, na. naririnig niyo na po ako? Opo. Okay. Ang sinasabi ko po is that ano pong sinasabi niya na make peace na hanggang ngayon ay pinagmumura pa rin ko, pinabastos pa rin niya ako. Imbes na harapin niya yung mga mas makabuluhang mga sultanin o mga issue natin, yung mga hinaharap niyang mga issue, lalo na yung mga pananagutan niya sa mga pagpatay noon sa war on drugs niya, ay eto na naman, pinag-iinitan na naman ako. Make peace with everyone. How can you make peace with everyone? Kasi mga kababayan, ang problema kasi dito kay Digong, sa totoo lang mga kababayan huwag magagalit yung mga didishot dyan. Alam ko naman, napapansin nyo din. Ang problema kasi dito kay Duterte, merong time mga kababayan, nahihingi siya ng kapayapaan kay Leila de Lima. May time din naman mga kababayan, after niya bitawan yung salitang yon, babanat ulit siya at mumurahin niya yung tao mga kababayan. Kaya nga kahit sino, sino magaganahan na makipagkasundo, makipag-alyansa, makipag-peace, mga kababayan, dito kay Duterte kung pabago-bago yung isip. Katulad na lamang mga kababayan, nitong tinalakay nating balita kanina, tumakbo siya sa pagka-mayor pero binawi niya agad yung certificate of candidacy po niya at tumakbo siya naman mga kababayan sa pagka-senador. Ngayon, kung titingnan po natin, pabali-baligtad yung mga pinaggagawa at yung takbo ng isip, nitong si Digong, meron din naman siyang sinasabi mga kababayan na si PBBM hindi kurap, na si PBBM napakabait at maayos yung pamumuno. Tapos meron din naman siyang bibitawan pagkalipas ng ilang araw na si PBBM bangag, kurakot, kurap, etc. mga kababayan, kung ano-ano yung ibinabato nila kay PBBM. Kaya nga kung titingnan natin, kahit sinong tao hindi gaganahan na makipag-peace mga kababayan, dito kay Digong kung mismong si Digong ay pabago-bago ang tinatakbo at paggulong ng isip. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na hindi mo pa nasasagot yung mga pananagutan mo, lalo na nga dyan sa mga drug war killings, lalo na nga dyan sa mga usapin nga ng yung kanyang pagkatraiduran na yung naging pro-China policy niya. And then yung mga lumalabas din. Isa pa yun mga kababayan na dapat hindi ni Digong harapin niya. Yung di umano'y pagiging traitor po niya, yung kanya mga polisiya na nagpapakita na may pagka-pro-China po etong si Duterte. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, ang usapan kasi ngayon mga kababayan, eto lang ang lagi nyong tatandaan. Sa tuwing pipili kayo ng kandidato, lalo na ngayon darating na midterm election mga kababayan, eto yung lagi ninyong isiksik sa isipan nyo.
Eto ba ay maka-Pilipinas or eto ba ay maka-China? Mga kababayan, kasi napakadaling piliin ngayon yung tapat at nagmamalasakit sa Pilipinas at yung hindi tapat at hindi nagmamalasakit sa Pilipinas. Tandaan nyo, mga kababayan, yung mga politikong tumatakbo ngayon na tahimik sa issue ng West Philippine Sea, ngayon nyo sila bawian. Ano po, dahil unang-una, yung mga yan ay magbibitaw ulit ng matatamis na salita para lamang para lamang akitin ulit kayo na iboto sila. Pero mga kababayan, after nyong iboto at after makuha yung suporta ninyo at nanalo na bilang politiko, kahit man lang ipagtanggol ng kahit dalawang salita man lang, mga kababayan, ang teritoryo ng Pilipinas, wala po silang kahit na anong imik or wala silang tahimik sila sa isyo ng agawa ng teritoryo at maiingay naman sila sa pagpuna sa ating gobyerno. Kaya ngayon, yung mga kababayan nating Pilipino, kapag may mga ganyan tumatakbo at dinadaan kayo sa matatamis na salita, isipin nyo muna kung yan ba ay maka-Pilipinas unang-una or hindi, or maka-China. Kasi yung mga pro-China ngayon, magtatago yan sa ibang kulay. Mga kababayan, magtatago yan, magkukubli yan ng kanilang tunay na kulay para suportahan ng taong bayan. Magpapanggap yung mga yan na para mga anghel at dadaanin kayo sa matatamis na salita. And then after nun, mga kababayan, pagka okay na nanalo na bilang senador, lalabas ang tunay na kulay na yung interest para sa China, mga kababayan, at para dito kay Digong. Kaya ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa mga tungkol sa korupsyon, Mhm. yung mga lumalabas ngayon sa Quadcom hearing at iba pang mga hearing, Yes. dapat sagutin niya yon at panagutan niya. Ang make peace kasi, kabayan, ang ano ko dyan is that there can be no peace or genuine peace without justice. Yung Tama! mga biktima, libo-libong biktima Opo. ng drug war ay sumisigaw pa, naghahanap pa ng hustisya. Hindi niya yan hinaharap. Ngayon na naman, nakita natin doon sa kanyang kasi narinig ko rin po yung ibang bahagi nung kanyang interview kahapon, yung kanyang press con kahapon. Opo. Ayan na naman siya. Nagbabanta na naman siyang papatayin daw niya. Yung mga drug users, mga drug addicts, mga kriminal. Ayan na naman siya. Back to his old self. Opo. Pero nung tinutugis po yung kanyang kaibigan, si Pastor Kibuloy, bigla ho siyang nag-alala at naging biglang advocate ng karapatang pantao. Ngayon na naman, Tama! yan na naman ang mga sinasabi. Yun pa yung isa, mga kababayan. Alam nyo ba yung isang mahirap dito sa mga ito? Dito kay Nadigong, sa grupo nila, pagka sila yung tinatamaan ng kamay ng bata, sinasabi nila, yung karapatang pantao, nagtatago sila, mga kababayan, sa human rights. Tapos, pagka sila yung titirada, mga kababayan, madali sa kanilang sabihin na ipapatumba nila yung mga drug addict, ipapatumba nila yung mga tao, mga kababayan. Napakadali sa kanilang sabihin yan. Pero pagka yung kaibigan nila tinatamaan, sinasabi nila wala daw due process, masyado daw binabraso, mga kababayan, at masyado daw pong nalalabag yung karapatang pantao ng kanilang mga kaalyado na puganting nagtatago. Kaya nga kung titingnan nating mabuti, dito sa ganitong klase ng senaryo, wala na sa maayos na direksyon yung isip ng dating presidente. Mga kababayan, ano po, dahil pabali-baligtad na yung mga desisyon niya sa buhay at sumasala na yung kanya mga pinaggagawa. Ano po, tulad na lamang nung pagbawi niya ng kanyang certificate of candidacy sa pagka-mayor, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi niya, patay, patay, patay. Kill, kill, kill. So ang hirap po nung sinasabing making peace Make with peace. me or making peace with everyone. Pero siya po Opo. ay nag-offer din ng legal support sa mga police at military personnel na naharap sa kaso na may kaugnayan sa kanila daw duty. Sente yung mga Police law sundalo. enforcers, Opo. mga pulis na yan, Opo. na mga sangkot, may mga akusasyon din tungkol sa kung ano-ano mga krimen, katulad ng killings, mga homicide or Opo. murder, ay karapatan niya yan na ipagtatanggol niya. Mhm. Wag lang niyang ipagtanggol yung buong pangyayari na libo-libo yung pinapatay niya. Malinaw naman po sa atin. Tama! Nakagustuhan niya yon, na siya yung nag-udyok nun. At sinunod siya ng ibang mga pulis dun sa kanyang hangarin na ipapatay yung mga suspected drug offenders. Hindi ho tama na didepensahan mo yung may kasalanan sa batas.
go ahead. If he wants to really defend those, maybe as a lawyer, pwede. Pero yung ano nga ho, is yung balik tayo lagi dun sa Sabi dito, yun ngang anak ni Digong mana sa kanya, may mga sapak. Ito, comment niya na netizen ha. pananagutan niya. Yung mga Mm. pulis na yan na nasangkot sa mga pagpatay, sumunod nga sa order niya. Tama. At legal ba yung order? Kaya nga, di ba, sinasabi natin, biktima rin dito yung ating mga kapulisan nung panahon ng Duterte administration kasi nga wala silang pagpipilian. Kung hindi naman sila susunod sa utos sa taas, malaki ang posibilidad na mawalan po sila ng trabaho, marilib sila sa kanilang trabaho, mga kababayan. Lalo na kung merong kota-kota system at lalo na, mga kababayan, kung meron talagang utos galing sa taas na bawal suwayin. Kaya kahit yung ating mga normal na mamamayang pulis, mga kababayan, yung ating mga kapulisan, wala silang magagawa pag sa taas galing yung utos, kailangan nilang sumunod at kailangan nilang gampanan yung kanilang pagiging isang pulis. Kaso nga lang, yung pagiging pulis nila nagamit po sa masama ng Duterte administration. Ano po, kaya nga kung titingnan natin, problema natin ngayon, yung bilang ng ating mga kapulisan dahil nga marami ang natanggal sa trabaho, marami ang na-dismiss, mga kababayan, dahil sa palpak na pinaggagawa ng dating administrasyon na kung saan nagamit yung ating mga kapulisan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na yun, malinaw na hindi legal. So kapag hindi, ang mga law enforcers, hindi pwedeng ipatupad ang isang illegal na order. Ang pag-utos na pumatay ay klarong illegal. Tama. So, hindi nila pwede maging defense din yun. So, sagutin niya yun si Mr. Duterte kung paano niya didepensahan yung mga sumunod sa kanyang illegal na order. Tama mo sabihin niya na hinahabol nyo mga individual na nasa likod ng mga fabricated na mga kaso sa droga, kaya kayo po ay nabilanggo? Opo. In fact, tinatrabaho na po yun ng aking mga abogado. Opo. Diba? Pinag-aaralan na nila yung kung anong mga talagang specific na mga kaso ifa-file dun sa mga nag-fabricate na mga testimonies, yung mga handlers nila, yung mga Yan ang dahilan kung bakit nilalakad, inaareglo ni Duterte etong si Leila de Lima kasi nga tutuluyan siya ni Leila de Lima, mga kababayan, kakasuhan siya ni Leila de Lima dahil nga naman, syempre, ikaw ba naman nasayang yung ilang taon mo sa loob ng bilangguan dahil sa walang kakwenta-kwenta at fabricated na kasong isinampa sa'yo, itinanim sa'yo. Di ba, mga kababayan, kahit sino, babawi talaga. Lalo na pagka nanalong congresswoman, yang si Leila de Lima, gagantihan kay Digong, mga kababayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. tusan ni Mr. Duterte. And then alam nyo naman na yung pinaka-chief enforcer dun sa pagtugis sa akin sa pamamagitan ng mga false cases ay yung dating Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre. Pero malinaw po sa amin yan, malinaw sa akin na utos po yun ng dating Pangulo. Yun naman, talaga namang ina-announce niya yun na yung mga sinasabi niya noon, yung may you rot in jail, di ba? Ganun ng mga salita niya ngayon, bukod sa pagmumura niya sa akin, bukod sa paninira niya sa aking pagkatao at aking pagkababae. So, mali naman po yun karapatan ko yun at malinaw para sa akin na naging biktima rin ako ng injustice. Tama. So, kailangan ko rin ng hustisya. So, bukod dun sa mga libo-libong pinatay, ako mismo, meron din ako, sumisigaw din po ako ng hustisya dahil sa ginawa sa akin. Ibig sabihin, tutuluyan talaga si Duterte. Kasi naghahanap nga ng hustisya, etong si Leila de Lima. Ilang taon, mga kababayan? 7 taon ata yung itinagal niya sa loob ng bilangguan dahil kay Digong. 7 taon or 6 na taon, mga kababayan, yung itinagal niya sa loob ng bilangguan dahil po sa fabricated na mga kaso na isinampa sa kanya galing po dyan sa Malacanang nung panahon na si Duterte yung presidente. Kaya kung makikita nyo, hanggang ngayon naghahangad ng hustisya etong si Farmer Senator Leila de Lima. Kasi nga, unang-una, dinihado siya nung panahon ng Duterte administration. Kaya dapat pagbayarin din yung mga taong dumihado sa kanya. Kabilang dyan, yang si Digong, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba nananawagan si Duterte ng peace, ng kapayapaan dito kay Leila de Lima kasi nga takot siyang balikan
ni Leila de Lima. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang halos 7 taon na pagkakulong ay di biro. Ang halos 7 taon na nawalay ka sa mga mahal mo sa buhay. Opo. And then hindi ka masyadong nakapagtrabaho bilang senador dahil kinulong ka nga, ay malaking bagay po yun. Hindi po kasi yung vindication, kailangan may kalakip na hustisya. Tama. Wala Opo. pong tunay na vindikasyon kung walang hustisya at katotohanan lumabas. Kung yan po ang dahilan, walang ebidensya laban sa inyo, ano pong nangyari nung mga panahon na yon? Bakit hindi po kaagad na ipagtanggol kayo? Alam nyo naman na si Mr. Duterte pa ang hari noon. Diba? Talaga namang kinakatakutan siya. At isa nga sa motibo siguro kung bakit ginawa yun sa akin, kinasuhan ako at pinakulong, ay para maging warning sa mga iba pa na maglalakas loob na kontrahin din siya dyan sa war on drugs na yan. So Grabe. kailangan nila talaga ng isang ehemplo ng ito ang mangyayari sa inyo kung kakalabanin niyo ako. Yun. Kaya karamihan tumahimik, Opo. karamihan natakot. Yun. So ganun yung atmosphere noon ay talaga naman Oho. na magdudulot ng takot. Sa akala po ninyo, ang ICC ay seryoso na habulin talaga si dating Pangulong Duterte at iba pang mga involved sa war on drugs? Opo, talaga namang sila, masigasig sila, seryoso sila. Nako po. Nagsimula sila noong 2021, yung preliminary examination nila, pero nasuspend lamang dahil nag-apela yung gobyerno na wala daw jurisdiction. Pero noong 2023, nag-resume na po ng investigation. At masigasig po ang mga ICC prosecutor. Opo. Ang pagkakaalam ko, talagang may mga nakausap na sila na mga possible or prospective witnesses. Nandiyan Nako. sila Las Cañas, nandiyan sila Matubato, at meron pa sila siguro na iba pa. Opo. At meron sila marami na silang mga nakalap na mga impormasyon. Nakikipag-ugnayan din po sa kanila yung mga pamilya ng mga biktima. May mga abogado din po, yung mga pamilya ng mga biktima na regular na nakikipag-ugnayan sa kanila. Seryoso po ang ICC. Yan ang problema kasi mga kababayan. Kasi nung panahon ni Duterte, meron talagang mga pinaghinalaan na gumagamit ng ipinagbabawal na bato na may kaya yung pamilya. At yung may mga kaya yung pamilya, mga kababayan, merong mga abogado yon na talagang may kakayanan na sampahan ng demanda itong sina Digong, sina Bato de la Rosa at yung iba pa na mga kasamahan po nila. So hindi lang sa ICC, mga kababayan, may pananagutan itong sina Bato de la Rosa, itong sina Duterte, sina Digong, kung hindi pa di dun sa mga tao na ipinatumba nila na nagdemanda laban po sa kanila. Kasi yung ibang pamilya, humihingi po yan ng hustisya. Mga kababayan, katulad na lamang ng mga batang nadamay nung panahon ng Duterte administration na nagpatupad sila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. May mga bata doon na tinamaan din, mga kababayan, at karamihan na tinamaan doon yung mga pobreng mahirap na katulad po natin na ngayon yung mga pamilya ay naghahangad ng hustisya. Kaya nga kung titingnan po natin parami ng parami yung pananagutan at dapat panagutan ni Bato de la Rosa at saka po nitong sina Duterte, nitong sina Digong. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Dahil nga nakikita nila hanggang ngayon wala pa naman talagang kaso o yung talagang seryosong investigasyon na ang subject ay si Mr. Duterte himself at si former PNP chief de la Rosa, yung kanyang Opo. enforcer sa ward. Pinatawad Opo. na ba niyo si Kerwin Espinosa? Yung lahat po ng mga ginamit o nagpagamit. Okay. And I'm referring dun sa mga naging witnesses, whether nasa Senadong hearing o sa hearing sa House of Representatives at sa hearing ng Korte dun sa mga kaso ko. Ay pinatawad ko na po sila maski yung mga handlers nila. Kasi alam ko, may mga handlers, may mga personalidad na lumapit sa kanila, pinilit sila na mag-testify against me. Pinatawad ko na po silang lahat. Dahil nga naggamit lang sila. At gano'n naman po, kailangan talagang magbigay tawad tayo, di ba? Yung nandyan yan sa Bible na patawarin yung mga may kasalanan sa'yo. Now, I think alam ko na isusunod mong tanong, kabayan, kung ready akong ipatawarin ko na rin yung pinaka nasa likod ng mga ginawa sa akin.
sinasabi ko po, lalo na ngayon na narinig ko na naman yung mga pagmumura niya sa akin, mahirap pa po para sa akin na patawarin siya. yung nasa likod ng Nakaw, si Duterte. Hindi daw patatawarin. Mahirap patawarin, mga kababayan, ni former Senator Laila de Lima etong si Digong. Ibig sabihin, wala talagang kapatawaran yung ginawa ni Digong kay former Senator Laila de Lima na ipakulong ng napakahabang panahon. Mga kababayan, ano po? So ngayon, tutuluyan talaga ni Laila de Lima etong si Duterte, mga kababayan. Babawian niya talaga etong si Duterte, lalo na pagka nanalo siyang congresswoman ng kanyang party list. Ano po, ngayon, ipagpatuloy pa natin. Oho. mga persecution. Ito ho, medyo mabigat ito para sa inyo. Nagbanta siya na ipakakalat daw yung mga X-rated na involved daw po kayo hanggang sa Amerika ipakakalat niya. Alam mo, kabayan, hindi ko na ho pinapatulan yung mga ganyan, yung mga kabastusan, kademonyohan. Opo. Hindi, I told myself, kasi nung nag-decide nga ako, natatakbo nga ako ngayon sa 2024. Tingnan nyo, mga kababayan, di ba nagbanta si Duterte na ipapakalat niya yung mga video daw, yung mga X-rated na video nitong si former Senator Laila de Lima. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung matatandaan nyo, hindi to kay Laila de Lima unang beses na gagawin. Kung hindi, pati kay PBBM, di ba ginawa nila? Sinubukan nila magpakalat ng pulboronic video. At ang nasa sa likod niyan, mga kababayan, ngayon pa lang, nung napakinggan ko din, kanina yung sinasabi ni Duterte na ipapakalat niya yung mga video ni Laila de Lima, ibig sabihin, yung pagpapakalat ng mga pulboron video, walang ibang nasa likod yan. Kung hindi ang mga Duterte, mga kababayan, kasi mismong nanggaling na sa bibig ni Duterte na may ipapakalat siyang video hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa Amerika. Ibig sabihin, sila talaga yung source ng mga video na ipinapakalat laban sa mga politiko na kanilang arrival. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. 5 elections, talagang inano ko na sa sarili ko, nako, malamang kukutaktihin na naman ako Yung ng issues. mga ganyan, Opo. mga bashers. And Opo. then, ito nga, si dating Pangulong Duterte, ayan na naman siya. Kung papatulan ko pa po yan, lalong hindi po ako titigilan ng mga yan. Ayaw Tama. ko po ng mga ganyan. Doon po tayo sa mga mas makabuluhang mga issue ng bayan. Okay. Madam Senator, maraming salamat po. Good morning at good luck. Ayan, mga kababayan, na maliwanag. Yung mga tao na tumistigo laban kay former Senator Laila de Lima, kabilang sina Kerwin Espinosa, pinapatawad na daw po, mga kababayan, ni Laila de Lima. Kaso nga lang, si Duterte talaga wala daw kapatawaran yung ginawa nitong si Duterte, lalo na at napapakinggan niya ngayon, naririnig niya na minumura-mura pa rin siya nitong si Duterte. So ibig sabihin, malaki ang tsansa na tutuluyan niya, mga kababayan, etong si Digong. At alam niyo ba ang isang pinakamatindi dito? Excuse me, dito sa balitang ito, narinig natin kanina sa unang parte ng video na sinabi mismo ni Duterte, ni Digong, na meron siyang ipapakalat na video. Doon pa lang alam na natin kung sino, mga kababayan, talaga yung nasa likod ni Vic Rodriguez, ni na Atty. Glenchong, ni na Harry Roque, ni na Maharlika, na nagpakalat ng pulboron video. Walang iba, mga kababayan, kung hindi si Duterte. Di umano, kasi sa kanyang bibig nanggaling na magpapakalat siya ng video against kay Laila de Lima, at hindi lang sa Pilipinas ipapakalat, kung hindi maging sa ibang bansa. Mga kababayan, ano po? So ibig sabihin, siya talaga yung source ng mga video na iniimbento nila para sirain yung mga politiko na kinagagalitan nila.